Nakapag-open ka na ng account mo sa brokerage platform na gusto mo. Napondohan mo na rin. At ayan na, you are one step closer to your first stock na gusto mong bilhin. Ano yung next step mo para matupad ito? Nag-login ka sa online brokerage account mo at sinulat mo doon, buying Jollibee Food Corporation. Pero bakit ganun? Walang lumalabas. May secret language kasi yan na kami-kami lang nakakaalam. De, joke lang. Meron kasing code yan na kung tawagin natin, ticker symbol, na abbreviated ang ilalagay mo sa quotation para makapag-transact ka. This video is particularly helpful sa mga online brokerage users natin. Gaya ng sabi ko, DIY kapag online yung brokerage platform mo. Kasi kapag traditional brokerage, merong nag-a-assist sa'yo. Ito, nandito sa gilid ko, panoorin mo itong video na ito, broker, kung hindi mo pa ito napapanood, sabayan mo na rin yung bid and ask video para masundan mo yung pagpapaliwanag natin pagkatapos mong mapanood itong video na ito. So, sino ba kasi nagpauso ng mga ticker-ticker na yan? O pwede naman kasing isulat, Jollibee. Bakit may pa-acronym pang nalalaman or may mga abbreviation pa na parang mga expert lang yung nakakaalam? So, kukwentuhan ko lang kayo na way back mga around 1870 or 1900 na kung saan hindi pa uso yung TV, hindi pa uso yung computer at napakamahal pa ng pag-send ng liham or sulat. At ang ticker tape lang ang pinaka-reliable technology noon. Although may mga delays din na nangyayari during the transmission noon, mga 20 to 30 minutes, kaya kapag heavy volume, meaning maraming transaction, madalas yung mga tao dyan sa stock exchanges, naghahabol sila ng trabaho. Kaya kahit Sabado o kahit Linggo, pumapasok sila para lang mahabol na ma-record lahat ng transaction. Hindi katulad ngayon, real time na wala na mga delay. Pero noon, yun yung best during that time. Yun yung high-tech kung tawagin sa panahon nila. Kaya kung makikita mo yan sa device nila, yung ticker tape, makikita mo na nagpiprint yan ng parang tape na papel or katulad ng measuring tape na ginagamit ng mga mananahe. So, similar na ganun, tapos mahaba yan, tapos nakasulat doon yung mga abbreviated stock code, volume, or kung ilang shares yung na-transact during that time, and price. Hanggang sa dumating na tayo sa modern era, hindi na nabago or binago yung dating nakasanayan or nakagawian. Kaya ikaw, medyo nagtataka ka, bakit hindi na lang buong pangalan na Jollibee na lang isulat instead yung mga abbreviated words? So doon nagsimula yun. Kasi noon, mas mabilis kasi ma-print out yung JFC na abbreviated word or stock code kung gagamitin yun. At isa pa, medyo mahal yung Telegram dati. Hindi yung app na tinutukoy ko Yung Telegram is yun yung paraan ng pag-send mo ng messages at per character ang bayad mo. So kung isusulat mo Jollibee, Jollibee, so 8 letters na kagad yun. Ang JFC 3 letra lang. Tapos meron pa nga kwento-kwento dati na isang legendary trader para hindi malaman na bumibili siya ng bultuhan or malakihan, first initial lang isusulat niya at price. Kasi gusto niya lang makatipid at the same time mabilis. Gusto lang niya malaman sa isang broker kung magkano yung closing price. So halimbawa, J-200. So sila lang yung nakakaalam nung napag-usapan niya doon sa broker na yon. Which means Jollibee closed at 200 pesos per share. At isa pa, kagaya ng sinabi ko, na mas maliit or mas maiksi yung telegrama, mas mabilis marireceive nung legendary trader na yon. At alam na niya kagad kung magkano nagsara yung price. Pero of course, hindi na siya gaano applicable sa ngayon. Pero kung curious ka or interesado ka, basahin ninyo yung story ni Nicholas Darvas. Yan, dyan ko sa kanya kinuha yung history na yon. Coach, wala naman akong alam sa mga ganyan-ganyan Kailangan ba talagang kabisaduhin yung mga yan? Saan ko ba makikita yan? So, unfortunately, yes, kailangan mong kabisaduhin. Ala naman sila ang mag-a-adjust para sa'yo. O, di ba? O, biro lang. Baka magtampo ka. So, pagdating sa list na yan, makikita ninyo yung
Buong list na yan from A to Z sa website na edge.pse.com.ph. Kung makikita niyo sa video, pinuntahan natin yung website at i-click din ninyo yung company list. Doon, kompleto na yan, yung sinasabi kong listahan. So, in due time, makakabisado din ninyo yan. Katulad ko, nakabisado ko din siguro sa loob ng ilang araw nung nagsisimula pa lang tayo. Kaya huwag ka mag-alala. Yung iba dyan, hindi naman ganun ka-active at hindi mo naman na kailangang kabisaduhin. Marami-rami din yan sila. Halos kalahati nga eh. So, kung sa more or less na 300 listed stocks dito sa Pilipinas, kahit mga 100 names lang yung kabisaduhin mo, yung mga big names, mga blue chip na kung tawagin nila, pwede na. No need na kabisaduhin lahat. Yung iba dyan, nag-i-exist pero hindi mo nga alam kung nag-i-exist ba talaga dahil hindi nga siya active or palagi or araw-araw na tinetrade. At isa pa, madali lang namang kabisaduhin yung mga stock code or yung mga ticker symbol kasi usually, initials lang ng company yan or ng company name itself. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, Jollibee Food Corporation. So, JFC yung ticker symbol. Yung J means Jollibee, F stands for Food, and C stands for Corporation. Ganon din kay Ali or ALI or Ayala Land Inc. Meron din katulad ni ABS-CBN. So, ang ticker symbol ni ABS-CBN is ABS. Madali lang, di ba? GMA7 is GMA7 din. Walang pinagkaiba. Kung ano yung pangalan, yun din yung ticker symbol. Meron din kasi mangilan-ngilan na medyo mahirap kabisaduhin. Katulad ng halimbawa nila Brown Company. Yan, BRN. Medyo madali pa nga yan eh. Pero hindi lang siya yung mga first initials. Or katulad ni BSC, Basic Energy Corporation. Bakit hindi BEC? Ang tinawag is BSC. Mga ganon. Or lastly, LTG. Kasi LT Group or Lucio Tan Group. Kung hindi ka familiar na si Lucio Tan pala yung may-ari ng LT Group, medyo malilito ka. Pero kahit paano, hindi pa siya ganun kahirap, no? Pero don't worry, iilan lang nga yan katulad ng sinabi ko kasi bawal yung mga may kapangalan. Kaya kung ang isang company merong almost the same initials sa iba, madalas sila na yung nag-a-adjust para sa atin at sila na rin yung gumagawa ng paraan para mabilis matandaan yung ticker symbol nila ng investing public katulad natin. Siguro medyo may hirapan ka lang mag-memorize kapag dumako ka na sa international market or international exchange. Kasi bigyan kita ng kunwari, halimbawa, gold futures, GC yung ticker symbol. LCO naman kapag Brent crude oil or yan yung galaw ng presyo ng langis sa world market kung gusto mong bantayan. Sugar naman, SB. Ang Starbucks kasi sa US market, hindi SB, kundi SBUX. SBUX, hindi SB. Matututunan mo din yan katulad ko na pag araw-araw mo na siyang ginagawa, magiging natural na yan para sa'yo.